Naniniwala ba kayo na ang pagpupursige sa buhay ang maghahatid sa iyo tungo sa iyong pangarap? Kaya mo kaya ang hamon ng buhay para iyong mapagtagumpayan? Ano-ano kaya ang mga tulay upang makamit mo ang iyong pangarap? Mga kaibigan, bawat tao ay may mga pangarap sa buhay. Depende na po sa inyo kung ilalaban mo ito. Bago natin tunghayan ang kwento ng isang mahirap, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like o mag-comment at higit sa lahat i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento na ihain natin dito sa ating channel. Siguro meron din kayong mga personal na karanasan, ay pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook account o di kaya sa aking email ad. Sa isang maliit na baryo sa isang malayong probinsya, nakatira ang isang batang lalaki. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na ang tanging ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Sa murang edad, naranasan na ni Art ang hirap ng buhay. Sa kabila ng kahirapan, si Art ay laging puno ng pag-asa at pangarap. Palagi siyang nangangarap na balang araw ay makakatulong siya sa kanyang pamilya. Napakaliwanag ang buwan sa gabing iyon. Makikitang humahalik ang mga maingay na talo ng dagat sa isang napakalawak at malinis na dalampasigan. Habang si Art ay nakatingin sa kalangitan, tumatanim dito sa kanyang isipan na balang araw makakatapos siya ng pag-aaral, makakahanap ng magandang trabaho at maiaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Ngunit ang daang patungo sa kanyang mga pangarap ay hindi naging madali. Madalas siyang pumapasok sa paaralan nang walang baon at lumang damit lamang ang suot. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya. Naging inspirasyon niya ang mga ito para mas magiging matatag na bata. Sa paaralan, si Art ay kilala bilang isang masipag at matalinong estudyante. Napakadaming medalya at mga awards ang kanyang matatanggap tuwing katapusan ng bawat quarter. Kahit wala siyang gaanong gamit sa pag-aaral, ginagawa niya ng paraan na makapag-aral ng mabuti. Makikita mo talaga na kahit sa kanilang sitwasyon sa buhay, ay kaya niyang gawin ang mga bagay na ginagawa ng karaniwang mga tao. Sobra-sobra ang ligaya ng kanyang guro dahil sa napakagaling ni Art sa klase. Alam niyang malayo ang mararating nito balang araw. Lubos namang nagpapasalamat ang bata sa kanyang guro at nangakong gagawin ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay napansin ng kanyang mga guro at kamag-aral. Kahit wala siyang mga libro, ginagamit niya ang mga natitira niyang oras upang mag-aral sa aklatan at magbasa ng mga libro na kanyang nahihiram. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusumikap, dumating ang isang matinding pagsubok. Nagkasakit ang kanyang ina at kinakailangan nilang maghanap ng pera para sa pagpapagamot. Dahil dito, malungkot ang ating bida, mga kaibigan. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral at magtrabaho dahil hindi niya kayang makita ang kanyang ina na nahihirapan. Sa kabila ng kanyang pagnanais na mag-aral, napilitang huminto si Art at nagtrabaho bilang kargador sa palengke. Mahirap ang kanyang trabaho at madalas na nauuwi siya sa bahay na pagod at sugatan. Isang araw, habang nagkakarga ng mga paninda, nakilala ni Art si Mang Kiko, isang negosyanteng nagmamay-ari ng isang malaking tindahan sa bayan. Nakita ni Mang Kiko ang kasipagan at katapatan ni Art. Ganun na nga ang kanyang pagkagulat ni Art nang tanungin ito ng matanda kung gusto ba itong magtrabaho sa tindahan ng matandang negosyante. Oo, medyo may katandaan na ang negosyanteng ito, ngunit halos lahat ng mga tao na naninirahan sa lugar na iyon ay kilala ang kanyang pagiging pagkamabait, mauwain at pagkamatulungin sa tao. Pinapangako na matanda sa bata na mas magaan ang trabaho niya dito kaysa kanyang kasalukuyang trabaho at mas malaki pa ang sahod. Dahil sa narinig, hindi mailalarawan ang ligaya na nakikita sa mata ng pulubing bata. Nakangiti siya na sumagot at nagpasalamat sa inialok ni Mang Kiko sa kanya. Ito ay malaking tulong sa kanyang pangangailangan sa araw-araw at higit sa lahat para sa kanyang ina na nagkakasakit. Naging tapat at masipag na empleyado si Art sa tindahan ni Mang Kiko. Dahil dito, nagtiwala sa kanya si Mang Kiko at ginawang taga-pamahala ng tindahan. Sa kanyang bagong trabaho, nakapag-ipon si Art ng sapat na pera para makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Sa wakas, nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Hindi nagtagal, nagsimula si Art ang kanyang sariling negosyo. At habang nasa harap sa kanyang tindahan ay sinabi niyang pangarap niya ito para sa kanyang pamilya. Hindi niya ito makakamit kung hindi dahil sa mga pagsubok at pagkakataon. Ang negosyo ni Art ay lumago at naging matagumpay. Nakapagpatayo siya ng mas malaking bahay para sa kanyang pamilya. At nakapag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagsusumikap at determinasyon sa buhay. Alam niya na ang kanyang nagiging tulay para sa kanyang mga pangarap ang kanyang pamilya at sa tulong ni Mang Kiko. Hindi nakalimutan ni Art ang kanyang pinagmulan. Nagtayo siya ng isang foundation na tumutulong sa mga batang katulad niya na nangangarap makapagtapos ng pag-aaral. Eto ang I Need You Foundation. Napakaraming mga bata ang kanyang mga natulungan, lalong-lalo na sa mga batang wala ng mga magulang. Kung hanggang sa ngayon ay nanonood ka pa rin sa video na ito, kaibigan, paki-comment sa ibaba I Need You Foundation
Maraming salamat. Habang kaharap niya ang mga bata ay pinagsasabihan niya ito na huwag susuko sa kanilang mga pangarap. Kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa at may liwanag sa dulo ng landas. Si Art ay naging inspirasyon sa maraming tao sa kanilang baryo at sa buong bayan. Ang kanyang kwento ay nagpatunay na ang sipag, tiyaga at determinasyon ay nagbubunga ng tagumpay. Ang kwento ni Art ay kwento ng bawat Pilipinong nangangarap at nagsusumika para sa isang mas maayos na buhay. Patunay na sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, ang pag-asa at determinasyon ang magdadala sa atin ng tagumpay. Ikaw, ano at sino ang iyong tulay sa iyong pangarap? I-comment nyo po ang iyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat sa pagsubaybay mga kaibigan. Kung meron kayong kwento na gusto nyo ipaabot sa lahat, feel free to send me via email or i-message nyo ako sa aking Facebook account. Hanggang sa muli, dito lang sa Storya Mo, Kwento Ko.